Alright guys, etong dalawang kalapati na to or ang isang pares na to ang hinihinala kong nag-iwan ng itlog sa ating mini loft mga dre. Ayan. So ayan, ikukondisyon ko na sila mga dre. Ito nga pala si Bio Arden. Tinawag ko siyang Bio Arden dahil siya ay isang white version ng John Arden mga dre. At wag nyo nang itanong kung ano yung itsura ng mata niya. Dahil hindi lahat ng John Arden ay may eye sign. Ito naman, unknown line. Ito si Caramel mga dre. Ayan. So dahil hindi pa naman naglalabas ng NDR na singsing yung BBC, susubukan ko muna to sa pagpapares ng kulay or color combination purposes mga dre. Pero kapag gumulang na ng konti si Bio Stitch, ipapares ko na tong si Bio Arden kay Bio Stitch mga dre, or Bio Stitch Albaut mga dre. So ayan, so nirekta egg 1000 ko na sila yan, pero i-condition ko sila ayan para masabik muna sila. Ayan, so nilagay ko na sa gitna. Ayan, nasa gitna na yung kanilang inuman. Etong hindi ko na maisingit dahil yun yung pako, sa gitna yung pako nila. O yun hindi ko na maiusog. Ayan, kaya hindi ko na maisingit yung patukaan nila. Separate na lang sila siguro. Ayan. At least nakikita sila dito. Ayan. Pero nakikita rin naman sila Ayan, So, ito yung mga pangondisyon ko sa kanila. Ayan mga dre. So, umpisahan na natin ang pagkukondisyon mga tol, mga dre. Ayan Tapos ito, kung naalala nyo, di ba naglabas sila ng itlog? Tinanggal ko muna mga dre. Hindi ko pinanghinayangan yung itlog na nilabas nila. Condition muna mga dre. Ayan. Itong nilalaman nitong ng bote na to. Ayan, malunggay tsaka super breeder na nilagay sa capsule mga dre. Pinakita ko naman na sa inyo ng isang beses yan Kasi yun yung mga pang hand feed yan. Pinagsama-sama ko lang dyan pula puti. Ayan. So tara, umpisahan na natin ang pagkondisyon mga dre. Ayan, matitigas na ulo. At itong mga nakaw. Ano bang tawag doon? Nakaw sandali. Mga nagnakaw ng sandali, biglang biglang nagka-itlog Ayan. The next day. So yun, magpapainom tayo ng super breeder in a capsule. So sa pagkaalam ko, yung super breeder is tinitimpla. Powder na tinitimpla sa tubig, pero ito yung nabilang ko ay nilagay niya sa capsule mga dre. Ayan, painimin natin to super breeder. So meron natin apat na capsule. Unahin na natin tong dalawang to. Ika, tingnan nyo tong kako, parang adik papalagyan, tingnan nyo papalagyan parang tang lugon siya lugon yung kanan nyo yung sa loob. Super breeder. Ito naman, itong dalawa na naglabas ng itlog ng palihim.
Si Bayo Arden. Guys, tulungan nyo nga pala kung paano tayo magpapa-giveaway ng kalapate. Ba kung paparapol ba o magpapa-games ba tayo? Siyempre, mas maganda kung meron pa rin meron pa rin mag-e-effort pa rin yung taong pagbibigyan natin. Kahit hindi naman super lupit, mas maganda kung siyempre, una sa lahat, subscriber, nanonood talaga. And at the same time, meron din silang gagawin na mga activity, mga dre. Diba? Comment down lang kayo dyan kung paano ba yung para may magandang style ng pamimigay o pag-giveaway ng kalapate, mga dre. Itong pares na to, baka unahin ko na ipag-giveaway to. Ayan. Good siya, magaling mag-alaga ng yan. Proven breeder yan, yung dalawang yan. Ayan si Ulap tsaka si Makiling. Tsaka parang parang ko rin yan Parang foundation bird ko rin yan. Yun nga lang, mag-out na ako ng hindi brown. Kumbaga, ang ititira ko lang is mga brown. Ayan. Yan. So may naisip na ba kayong lagi na hinuhulog itong mga tin. May naisip na ba kayong style ng pagpapag-giveaway ng ibon, mga dre? Yung yung fun way of giving away birds. Hindi yung basta-basta hihingi ka na lang. Syempre dapat subscriber din tsaka matagal nang nanonood. Or magpa-quiz kaya ako, magpa-quiz ako tungkol sa mga nakaraang vlog ko para malaman natin kung nanonood talaga sila, mga dre. Syempre dapat willing to pick up kayo o kaya naman sagot nyo yung shipping fee, mga dre. Syempre kailangan yun. Kayo na sumagot nun, mga dre. Binibigyan na lang kayo At saka hindi rin pwedeng mamili. Doon sa previous video ko may nakita ako na namimili pa ng kulay tsaka ng konti lang yung kalapati natin, kaya hindi kayo makakapili. At saka pag binibigyan lang kayo, wag na kayo mamili. Binibigyan na lang kayo, mamimili pa kayo. Pakainin na natin sa mga to. Wait lang, mga aligaga. Dito ka. Oo nga pala, magkahiwalay sila. Magkahiwalay silang kakain yan. Kaya nauubos yung tubig niyo pagaspas kayo ng pagaspas dyan Pero isang bugok na itlog at saka yung bagong itlog ng mga yon. So bali ang ginawa kong dami ay totoong itlog talaga. Tapos pag malapit ng mapisa yung nasa incubator, yun na, nililipat ko na dyan. Pero sa totoo lang guys, etong may nakalagay na SP, ayan, Serbian Pakistani, yan. Feeling ko reject na rin yung itlog na yan kasi ang tagal na nila. Matagal-tagal na rin itong natin. Etong incubator natin. Feeling ko hindi na rin sila mapipisa. Siguro dahil na rin sa sa paghahalo ng genes. So sabihin na natin na pareho silang lahi ng Tipler or nasa family sila ng Tipler or high flyer. Siguro hindi ganong kalakas yung katawan nila para
para mapaglabanan yung side effect ng mixed genes, yung mga ganung bagay ba guys. Syempre pa rin, malaking risk pa rin yung pagko-crossbreed ng kalapate. Pa rin yan, kumaga risk taker lang yun. Kaya nga yung ibang mga nagbe-breed talaga ng kalapate, inaabot sila ng 10 taon talaga bago makuha yung finished product or expectation nila bago ma-meet. Syempre, trial and error yan. So ito yung sa Serbian at Pakistani high flyer. Tapos ito naman dalawa, SO. Etong SO is Serbian Oriental Frill. Expect na natin na mahina rin yung genes ng Serbian at saka Oriental Frill na yan dahil napakalayo ng katangian nila sa isa't isa. So kung sakaling ganun man yung mangyari, ang importante ay sinubukan natin, pero uulitin natin mga dre, i-unli clutch natin yung mga yan, lalaspagin natin yung mga yan mga tol, hanggang sa makuha natin yung ating minimithi. So ayun, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat mga dre.